Lampas taong baha, nagtumbahang mga poste at bagsak na linya ng komunikasyon. Ilan lang yan sa mga problemang kinakaharap ng mga residenteng sinalanta ng bagyo sa norte. Sa gitna naman ng paghagupit ng bagyo, saka palang nagsilikasan ng ilang mga residente. Live mula sa Lawag City sa Ilocos Norte, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Ang magandang balita, Jessica, sa ngayon ay hindi na gaanong maramdaman ang bagyong Lawin. Katunayan na hindi na umuulan sa ngayon, hindi na rin malakas ang hangin. Pero ang masaklap, Jessica, milyong-milyong halaga ang napinsala ng nagdaang bagyo. Ito ang naging kilos ng bagyong Lawin mula kagabi hanggang kaninang umaga. Naglandfall ang mata ng bagyo sa Peña Blanca, Cagayan, alas 11 kagabi. Kasunod niyan ay tinawid ng mata ng bagyo ang mga probinsya ng Apayao at Ilocos Norte. Saksi ang mga puno ito sa bagsik ng bagyong Lawin kagabi sa Ilagan, Isabela. Pagputok ng liwanag, ganito karami ang mga natumbang puno. May paaralan pang nabagsakan. At may mga nagibang bahay. Bumaha sa San Vicente at Alingagan 3 sa bayan ng Tumawini. Nagsimula ng mag-ayos ng mga nasirang gamit ang mga residente. Karamihan ng mga pwesto sa palengke nawasak. Ang kabukiran nagmistulang lawa. At ang ilang bahay lubog sa tubig. Ang nalunod na bakang ito, kinatay na lang para mapakinabangan pa. Nalunod. Kinatay para may benta yung katawan. Dahil naman sa dami ng natumbang poste, aabot sa 300 metro ang pila ng mga sasakyang halos 8 oras na stranded. Sa huling datos ng PDRRMO, 48 barangay ang lubog sa tubig. Mahigit 8,000 ang inilikas. Yung dulot ng bagyong Karen, hindi pa tayo nakakaangat doon. Ito na naman yung panibagong problema natin na magdudulot ng pagbaha. Ang dilema kasi ng aming lalawigan ng Isabela, pagkatapos dumaan ng isang bagyo, a day or 2 days after, ayun na ang kasunod ng pagbaha. Isa sa pinakamalakas na experience ng probinsya ng Isabela, itong Typhoon Lawin. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Lawin sa Ilocos Norte. Sa kabila ng maagang abiso, marami pa rin ang hindi agad lumikas. Kaya nang dumating ang bagyo, saka pa lang nagmadaling umalis ang mga residente sa kani-kanilang bahay. Tali sa lawag! Okay, kuya. Maraming tao po doon. Nang puntahan ng GMA News Team ang sinasabing mga taong stranded, tumambad ang mga bata at mga babaeng may kargang sanggol na nagsisiksikan sa isang waiting shed. Ay, ito ba na? Tubig! May bata pa kami kasama na. Ayan na. Naunang dalhin sa evacuation site sa mga babae at sanggol, pero ang ilang kalalakihan nagpaiwan pa rin. Pasado hating gabi, lalong lumakas ang bagyo. Nawala na ng kuryente dahil sa mga natumbang poste. Bagsak na rin ang linya ng komunikasyon. Nang mag-umaga, nakapanlulumo ang lawak ng pinsala. Maraming mga bahay rito, lalo na yung mga gawa sa light materials, nasira na. Yung mga residente, kanya-kanya na ng pag-aayos. No? Yung mga nabuwal na puno, yung mga bumagsak na sanga, ito inaayos na nila para nga ma-clear yung mga daanan dito. At dito sa Dalampasigan, mapapansin natin, tignan mo, yung lakas ng hampas ng mga alon. Ang pinroblema ng mga residente, itong naukang daanan nila mula sa shoreline, mapapansin natin, malapit na yan mismo sa mga bahay ng mga residente rito. Kilalamang sanay sa bagyo ang mga taga-Batanes, labis pa rin ang pag-aalala ng mga nakatira roon sa gupit ng bagyong Lawin. Ang ilan, sinundo na ng Municipal Disaster Office at dinala sa evacuation center. Madaling araw nang maramdaman ang kakaibang ugong ng hangin. Kasama sa mga nakaligtas sa bagyo ang mga sasakyang pandagat na sumilong sa shelter port sa munisipyo ng Mahataw. Wala pang naitalang casualty sa Batanes, pero may pangamba pa rin ang kanilang gobernador. Yung direction ho ng Typhoon Lawin is
exit siya ng Lawag, pero aakyat siya eh. So pag ganito pa yung hangin, sa ngayon, ay babalik po sa amin yan. Ngayong araw, Jessica, ay nagdeklara ng state of calamity itong syudad ng Lawag. At banggitin ko lang no, na 27 million ang nasira sa infrastructure, samantalang 7 million naman sa agriculture at zero casualty, Jessica. Yun ang magandang balita dito sa Lawag City. Pero sa buong probinsya ng Ilocos Norte, isa ang naitalang patay at isa ang sugatan. Jessica? Cesar, maikling tanong lang, no? Kailangan natin ipunto ito kasi lesson learned muli. Kung kailan kasagsagan na yung bagyo, malakas na yung hangin at ulan, saka pa lang magsisilikas yung ilan nating mga kababayan. Delikado yun, hindi lang para sa kanila, pero pati na dun sa mga kailangan pang mag-rescue sa kanila. Parang pinapahamak pa nila yung mga magre-rescue sa kanila eh. Bali, Jessica, kasi nung time na yon bago kumbaga mag-landfall ang bagyong Lawin dito, ay naging pahirapan talaga sa lokal na pamahalaan ang pagpipilit sa mga nakatira dyan sa coastal area na lumikas na. So nung bumalik uli sila, paulit-ulit na nagsagawa ng preemptive measure, evacuation, pero talagang ayaw ng mga residente. Yun nga lang, tama ka, naging problema para sa mga magre-rescue rin dahil yung dapat nagagamitin na van sa pagsundo sa kanila ay nagamit dapat doon sa mga relief goods at sa iba pang mga dapat gawin dito sa norte. No? Pag-iisipan ng gagawin yan itong PDRRMO at ng CDRRMO. Pagmimitingin nila yan sa mga susunod na araw, sakaling dumating muli, may parating muli na bagyo rito sa norte, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Ilocos Norte, Cesar Apolinario.